ito talagang si Sir Jack, walang kadala-dala, ang hilig-hilig sa fake news. Ano naman meron naman si Sir Jack meron naman siya mga followers. Pero nagtataka ako, bakit na mas pinipili niya ang magkalat ng fake news kaysa sa magsabi ng totoo. No? Siguro dahil sa pagiging DDS na nga rin. Alam nyo kasi ang trademark kasi ng isang DDS ay ang pagkakalat ng fake news. Kaya nung naging DDS na rin si Sir Jack, nagkalat na rin siya ng fake news. Mas pinili niya yung landas ng pagpapakalat ng fake news kaysa sa katotohanan. Kasi alam naman natin ang mga vlogger, ano na ngayon, ibang era na ngayon, hindi na tulad noon na namamayani ang ABS-CBN at ang Channel 2. Channel 7. Ngayon hindi na. Nagkaroon na ng puwang sa mundo ng media ang social media. Kasi dito nagkakaroon tayo ng pagkakataon na ilabas yung sa loobin natin Minsan nga kahit may punto ka nung panahon noon, kahit may punto ka, hindi mo mailalabas yan. Kasi iba ang tingin nila noon sa mga vlogger nung nagsisimula pa lang. Iba ang tingin nila sa mga vlogger na overpower sila ng media, ng mainstream. Pero ngayon parang bumabaligtad na Ang nangyayari na, yung vlogging na, ang medyo pumapantay na. Ang reason kung bakit hindi malampasan ng mga vloggers ang mainstream media dahil sa mga katulad ni si Sir Jack po ay nagpapakalat ng fake news. Sa salita, putak. Wala namang ebidensya. So ano mangyayari? Yung mga tao tuloy nawawala ng tiwala. Kaya nga ako, sa totoo lang, yan ang iniingatan ko yung dignidad ko bilang vlogger. Ayokong tumulad kay Sir Jack. No? Anyway, ito, ko to para maaga tayong, i-discuss ko lang ito. No? Pakinggan natin ito. Kaya namin kayo tinatanong kasi bilang kami hindi namin nakita sa survey namin Kaya sabi ko, hindi ko masagot. Ang dami nagtatanong sa akin paano nangyari, hindi ko masagot. Dito ang pinag-uusapan nila yung pag-angat ni Bam Aquino. Natandaan niyo yung nakaraang survey na si Bam Aquino hindi nga lumalabas tapos biglang nanalo. Ito yung pinag-uusapan nila dito. At dito magkakalat ng fake news. Itong grupo na ito, itong mga balateros na ito no? Ako kasi bumabagabag sa utak ko laki ko lang... Tingnan nyo ano sabi ni Sir Jack? Actually ito, bumabagabag sa utak ko. Wala kang utak. Wala kang utak, Sir Jack. Alam mo kung bakit ko sinasabing wala kang utak? Pakinggan mo itong sinasabi mo. Sana mapanood mo mismo itong sinasabi mo para malaman mo talaga, Sir Jack, na wala kang utak. Pakinggan mo. Bumabagabag daw ito sa kanya. Nagtatanong sa akin paano nangyari, hindi ko masagot. Ako kasi bumabagabag sa utak ko laki ko lang pinupost about paano nanalo si Bam Aquino at sa Kiko Pangilinan. Yan bumabagabag daw sa utak niya kung bakit nanalo si Aquino at Kiko Pangilinan. Of course, binoto. Binoto, tandaan nyo, si Kiko Pangilinan at si Aquino, wala pong makinarya. Pero itong dahil sa pagpapakalat nitong si Ngongi ng fake news, parang nilalagyan niya ng mali siya yung pagkakaangat o pagkapanalo ng ni Kiko at ni Bam. Tuloy natin. Alam mo, bakit lang ito? Alam mo to. Si Bam Aquino, hindi lumabas na bahay yan. Hindi lumabas na para walang lang yan. So, pinalalabas niya, hindi raw nangampanya itong si Bam Aquino. Paano raw nanalo? Kung ano man yung kampanyang ginawa nila, kahit magayon. Hindi, alam niyo sa totoo lang, hindi lang doon sa pangangampanya Sawang-sawa na ang mga tao sa mga kurakot, sa mga magnanakaw at sa mga bobong senador. Tandaan niyo, nandiyan si Robin Padilla. Napaka-bobo niyan Di ba? Marami na kasi mga bobong senador Nandiyan sila Willie Revillame Yan yung mga tumakbo. Sila Ipe. Ang dami na nila mga bobo. So ngayon, ang mga tao, ang Gen Z, lalo na yung mga Gen Z, humanap sila ngayon ng kapalit na pwedeng ipalit sa mga bobong senador. At ang nakita dito ay sila Kiko at si Bam Aquino. Matagal na raw niyang iniisip, hindi niya alam kung bakit nanalo. Alam mo, Jack Argota, wala kang utak. Tandaan, itaga mo yan sa itlog ni Digong. Alam niyo ito guys, sa totoo lang hindi po katiwa-tiwala ang survey. Alam niyo kung bakit hindi katiwa-tiwala ang survey? Ang tinatanong diyan 1,000 tao lang. Ngayon, saan lugar ka magtatanong? 1,000 sa Cebu. Baluarte ng mga ng mga Digong. Sa Davao, doon ka magtatanong. Lahat sa Visayas ka nagtanong ba't di ka magtanong sa sa Ilocos? Ba't hindi ka magtanong sa mga Ilocano? Kaya hindi ako naniniwala diyan sa mga survey na yan. Di ba? Ganyan sila kabobo kasi DDS nga sila. Tandaan nyo guys, kapag naging DDS kayo, magiging bobo kayo. No, tuloy natin to. Tandaan nyo guys ang survey, hindi po katiwa-tiwala yan. Paano ko na yung napagtanungin mo puro DDS yan, BBM yan. So hindi ganun kalakas ang survey. Lalo na, si Bam Aquino at si Kiko, hindi lumilitaw masyado. Kasi hindi sila nagpa-epal. Ang mga nag-decide nun, yung mga Gen Z. Kaya sa survey, kahit hindi sila lumitaw, aangat pa rin sila dahil sa Gen Z.
Kaya ang mga survey ngayon na lumalabas, kung 1,000 lang ang tatanungin mo, hindi po katiwa-tiwala yon. Dahil hindi ang 1,000 tao ang nagre-represent ng Pilipino. Kaya hindi mo masasabi, dahil angat sa survey. Ito kasi alam nyo, sa totoo lang, ang SMNI, wala sigurong budget. Wala sigurong budget na kumuha ng mga maayos-ayos naman ng mga host. Kaya ang nakuha niya, itong banateros. Ano ba naman itong mga banateros? Hindi naman sa tinatawaran ko yung mga banateros, mga house show lang naman yan na nagkakalat ng fake news sa social media. Diba? Tapos biglang kukunin ng SMNI. Bakit? Kasi kakampi. So pagdating sa utak, walang mga utak yung mga yan. Alam nyo, banateros, hindi ko kayo inaanong personal. Walang personalan ito. Ito ay observation ko lang sa inyo. Na yung grupo ng mga banateros, mga bobo yan. Sinama pa ninyo si Sir Jack. Sa inyo na nga lang sa grupo na nga lang ninyo, tanggalin mo si Sir Jack, mga bobo na kayo lalo na sinama nyo pa si Sir Jack. Di ano na nangyari sa inyo? Hindi na nga marunong mag-isip. Mahina na mag-isip si Sir Jack. Mahina pa magsalita. At hindi pa maintindihan. Karoon ng dayaan nitong 2025 election. Okay. Ano yung ginawa? Ang tingin po ba ninyo, nagkaroon ng dayaan nitong 2025 election? Okay. Mahirap magsabi ng may dayaan unless may ebidensya. Yes. Tama yon. Unless may ebidensya. At walang kakayahan mandaya si Kiko at si Bam. Kasi wala sa kanila ang makinarya. No? Tuloy. In the absence of evidence, we will have to assume that it is regular. Kasi pag sinabi mong may dayaan o wala kang ebidensya, hindi lang naman yung pagkapanalo nila ang pini-question mo yung buong process. Hindi lang, lahat ng nanalo, pini-question mo. So mahirap naman magbintang ng gano'n. Pero honestly, talagang, di ba hindi nga namin nakita sa survey yun? Paano na di ba? So sabay cambio siya, no? Dinedepensa niya na walang nakitang dayaan. Pero, may pero siya. Hindi naman namin nakita sa survey. Uulitin ko, hindi po survey ang basihan. Dahil 1,000 tao lamang ang tinatanong at ang 1,000 tao ay hindi nagre-represent ng sambayanan botanteng Pilipino. Kaya dito makikita ninyo, itong grupo ng ito, nagbobulahan lang sila dito, naghihimuran lang sila ng puwet para pakinggan nila yung para hindi naman siguro mapahiya yung ibang nagtatanong tulad ni Boss Dada, para hindi naman siguro mapahiya si Boss Dada. Ganon din naman itong si Ngongi, para hindi din mapahiya itong si Ngongi. Nagulat ako sa Nagulat daw siya sa Cavite. Si Bong Revilla, first time matalo. Paano nga yung mga tao nga kasi ayaw na sa magnanakaw? Kukwestiyonin mo pa ba yun? Dati na may record yan nahuli na't lahat, umulit pa rin. Nakakatawa yung eksenang in-interview si Chavit Nyenyak. Diyan din sa SMNI, di maintindihan ni Chavit. Kaya wala na silang makuhang matinong host. Bukod sa walang makuhang matinong host, wala silang makuha talaga na DDS na may utak. Kasi alam nyo, kahit na may utak ka, kapag naging DDS ka, nagiging bobo ka. Maghanap kayo ng matalino na medyo may utak-utak. Di ba si Tikia ba yun? Nung naging DDS siya, nagkalat na rin ng fake news. So doon yung makikita, ang pagiging DDS, yun, dinidegrade mo yung pagkatao mo, dinadowngrade mo ang pagkatao mo. Dahil kasi naniniwala ka sa mga bagay na hindi nag-i-exist, kundi doon lang sa isip nila.